Magandang araw po sa inyong lahat. Ang bidyong gagawan po natin ngayon ng reaction video ay mula po kay YT Amazing Stories. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para po ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Ang title po nito, Malaking Gulo To, China Binalaan na ang NATO. Matapos isiwalat na ang China ang nag-uudyok ng digmaan. Grabe tong China, no? Pati NATO sinisindak, men. Ha, binalaan ng NATO. Kung sa India nga, hindi kayo makaubre, no? Simulan na natin to para malaman natin nila naman ng video na to ni YT Amazing Stories. Sa description ng link ng kanyang video para makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. Let's do this! Ayon sa report na inilabas ng Straits Times sa kanilang official website, nito lamang buwan ng Hulyo taong 2024, nagbabala ang China noong July 11 laban sa NATO sa pag-uudyok ng alitan kaugnay ng kanilang ugnayan sa Russia. Ang babalang ito ay dumating matapos akusahan ng alyansa ang Beijing na may mahalagang papel sa pagtulong sa pag-atake ng Moscow sa Ukraine. Sa isang pahayag noong July 10 mula sa mga pinuno ng NATO sa kanilang summit sa Washington, ipinahayag nila na ang China ay naging pangunahing taga-suporta sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Aroy! Sinabi ng NATO na ang malawak na suporta ng China sa industriya ng depensa ng Russia ay nagdudulot ng malaking pag-aalala dahil ito'y nakatutulong sa militar na aksyon laban sa Ukraine. Bilang tugon, iginiit ng China na dapat umiwas ang NATO sa pagpapalaki ng tinatawag na banta mula sa China at sa mga hakbang na maaaring magdulot ng hidwaan at poot sa rehiyon. Kala mo talaga tong China, no? Kala mo talagang hindi magagape. Isipin niyo yun, no? NATO na tong kanilang binalaan. Di ba? Ganyan sila. Kala po talaga nila ay napakalakas po talaga nila, no? Isipin niyo po na sa Asia nga lang eh. Sa Asia, wala nga po silang kakampi. No, tapos diyan pa yung NATO pa kaya ang kakalabanin din nila. Grabe tong China talaga, napakayabang, no? Diretso natin. Sinabi ng isang tagapagsalita mula sa Beijing's mission to the European Union na ang NATO ay dapat mag-focus sa pagpapalakas ng kapayapaan at katatagan ng mundo sa halip na magdagdag pa ng tensyon. Dagdag pa ng tagapagsalita, alam ng lahat na hindi ang China ang may likha ng krisis sa Ukraine. Ang posisyon ng China tungkol sa Ukraine ay bukas at walang itinatago. Hindi kinondena ng China ang pagsalakay ng Russia at noong 2023, naglabas ito ng dokumento na nananawagan para sa isang political settlement ng alitan na ayon sa mga bansa sa kanluran ay maaaring magbigay daan sa Russia na mapanatili ang malaking bahagi ng teritoryong sakop nito sa Ukraine. Isipin niyo, di ba, kung talagang ayaw makisawsaw ng China o talagang ayaw niya ng gera, no? Dapat pinigilan niya yung kayang kaalyadong bansang Russia na garahin yung Ukraine. 'Di ba? Kaya tuloy yan, tuloy. Tapos ngayon magbabanta sila sa NATO. Nako, maling move siya ng China talaga. Baka pag talagang tong NATO talagang pinatulan tong China, no? Isipin, pinagbabantaan tayo ng China. 'Di ba? Isipin niyo yung sanib pwersang bansa yung NATO, no? Hindi basta-basta yan. Naku talaga China, pinaliliit talaga ng China ang mundo nila, no? Halos lahat na talaga ng bansa sa buong mundo makakalaban ng China. Napakayabang talaga ng China, no, kung tutuusin. Lalong naging malapit ang strategic partnership ng China at Russia mula nang magsimula ang pagsalakay. Ipinapakita ng Beijing ang kanilang sarili bilang isang neutral na partido sa digmaan. Talaga ba? At sinasabing hindi sila nagpapadala ng lethal assistance sa kahit na anong panig. Well, yan ang napakalaking kalokohan. Siyempre, merong usapan yung Russia na yan, saka yung China. Kalokohan hindi nila tinutulungan yung Russia. Di ba? Kahit ngayong Russia, tutulong din yan talaga sa sa China eh. Suportado nga ng Russia yung sa atin, sa bansa natin, di ba? Pati nga tayo, inaalo na nga rin ng Russia eh. Dahil naalog yung Russia doon sa ating Typhoon missile launcher na pinahiram sa atin ng US sa Palawan, di ba? Kaya sobrang kalokohan na hindi sinusuportahan ng China ang Russia sa laban nila sa Ukraine. Malaking kalokohan yun.
hindi katulad ng Estados Unidos at iba pang mga kanluraning bansa. Gayunpaman, nagbigay ito ng mahalagang suporta sa isolated economy ng Russia, kung saan patuloy ang paglago ng kalakalan simula nang magsimula ang alitan. Subalit, ang ugnayang pang-ekonomiyang ito ay sinusuri ng mabuti ng mga bansa sa kanluran nitong mga nakaraang buwan. Nangako ang Washington na hahabulin ang mga financial institutions na tumutulong sa pagsisikap ng Russia sa digmaan. Inakusahan din ng Estados Unidos at Europa ang Beijing na nagbebenta ng mga bahagi at kagamitan na kinakailangan upang patuloy na makapag-produce ang militar ng Russia. Sinabi ni US Secretary of State Antony Blinken noong Abril na kabilang dito ang machine tools, semiconductors at iba pang dual-use items na nakatulong sa Russia na muling buuin ang kanilang depensa na lubhang naapektuhan ng mga sanctions at control sa pag-export. Mariing itinanggi ng Beijing ang mga paratang na tumutulong ito laban sa Russia sa Ukraine at iginiit na hindi nila tatanggapin ang anumang kritisismo o pressure kaugnay ng kanilang ugnayan sa Moscow. Sa sobrang high-tech na po ng ngayon, no, teknolohiya ngayon, sa sobrang digital era na po tayo, no. Lalong-lalo na po ang US. Malabo po talaga na hindi po nila malaman ang taktikang ginagawa po ng Russia at ng China. Kaya po talaga pong solid po yung sources po niyan, yung mga nakadiscover po niyang ganyang mga pag-uusap. Kasi po talaga ay iba na po ang technology ngayon. Hindi po basta magbibitaw ng salita ang US sa ganyang ebidensya kung wala nga po silang ebidensya. Ganun po yun. At unang-una po talagang matinding magka-alyansa po talaga ang Russia at ang China. Di ba? Kaya kahit anong deny nitong China ay wala na pong maniniwala po talaga sa kanila. Kasi po unang-una po ang pangunahing ginagawa po ng China sa buong mundo ay panloloko, panlilil lang. Ganun po ang taktikang ginagawa po nila. Panggigipit lahat-lahat na ng kasamaan ay ginagawa ng China. Kasi nga gusto kasi ng China na sila ang manguna sa buong mundo na pinakamalakas. Ganun po ang goal nila. Na which is ngayon po sa ginagawa po nilang ganyan ay sa panggigipit po nila ay talaga po lumiliit po yung mundo nila. Wala na po silang magiging tunay na kakampi kundi yung Russia na lang at ang North Korea. Ganun po yun eh. Isipin nyo, no, 3 bansa lang silang magkakampi. Halimbawa lang, no, sila na yung pinaka-majority ng magkakamping bansa. Tapos buong mga bansa sa buong mundo magkakampi against sa kanila. Saan sila pupulutin? Diba? Isipin nyo na lang yan. Noong July 11, inakusahan ng Foreign Ministry ng China ang NATO ng prejudice, paninira at pag-uudyok. Ayon kay Lin Jian, tagapagsalita ng ministry, ang mga pahayag ng NATO tungkol sa responsibilidad ng China sa Ukraine ay hindi makatarungan at mapanira. Hinihikayat ng China ang NATO na pag-aralan ang mga tunay na dahilan ng krisis at ang kanilang mga aksyon. Sinasabi nila na dapat makinig ang NATO sa makatarungang boses ng pandaigdigang komunidad at gumawa ng konkretong hakbang upang mapagaan ang sitwasyon sa halip na ituro ito sa iba. Isipin nyo, no, kung ang NATO na yan walang tiwala dyan sa China, tayo pa kaya? Kaya po sa gobyerno po natin, no, please lang po, wag na po tayong magtitiwala sa China. Wag na po tayo makipag-deal, makipag-usap dyan sa pesting China na yan. Kasi po wala po hindi po talaga sila katiwa-tiwala. Ganun po yun, no? Kaya sana po last na po yan, nung pakikipag-usap, no? Ay nako, talaga pong babaliktarin lang po talaga tayo ng China. Ang lalabas po talaga sa kanila ay tayo po ang lalabag na naman sa napag-usapan dyan, no? Sa paglalayag dyan sa West Philippine Sea. Na ang pinatutungkulan nga raw po nila ay dapat po talaga tayo magpaalam sa kanila bago tayo gumawa ng RORE mission dyan sa Ayungin Shoal. Ngayong linggo, nagdaraos ang China ng pinagsamang mga pagsasanay laban sa terorismo kasama ang kaalyadong Russia na Belarus. Ito'y unang pagkakataon mula noong sumalakay ang Russia sa Ukraine noong Pebrero 2022. Ang mga pagsasanay ay nagsimula noong July 8 sa Brest, isang lungsod na malapit sa hangganan ng Poland, ayon sa pahayag ng Chinese Defense Ministry noong July 10. Ayon sa pahayag,
tatagal ang mga pagsasanay hanggang kalagitnaan ng Hulyo, ngunit hindi binanggit sa pahayag ang eksaktong bilang ng mga sundalong Tsino na kasali sa mga pagsasanay. Ayon sa mga pahayag, parehong nagtutulungan ang China at Russia sa pagsasaayos ng kanilang military exercises at pinalalim ang kanilang kooperasyon. Iginiit ng China na ang mga pagsasanay ay hindi tumutok sa anumang partikular na bansa. Walang... Binibilog nyo yung ulo namin eh. Grabe tong China, no? Ano kami, mga bata na mabibilog nyo ulo? Nako, obvious naman yan. Siyempre, imposibleng hindi kayo sumuporta sa Russia. Ay nako. Nagbibigayan kayo ng pabor eh. Kahit ngayong Russia, nagbibigay ng pabor din sa, sa China. Nako, China. Kung nga yung NATO, walang tiwala sa inyo eh. Diba? Sa ginagawa nyo na yan. Nako talaga. Wag kami. Ngunit kinundina ng Poland ang timing ng mga pagsasanay, nagbabala sa posibleng paggamit nito sa disinformation at propaganda, Yes. lalo na sa kasalukuyang summit ng NATO. Bagamat limitado ang saklaw ng pagsasanay, nagdulot pa rin ito ng alarma sa kalapit na mga bansa, partikular sa Belarus, kung saan ginaganap ang mga ito. Ang mga diskusyon at debate ay tumutok sa oras at lokasyon ng mga pagsasanay, lalo na sa konteksto ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon sa mga analyst, hindi sinadya ng China ang pagpili ng petsa at lokasyon ng kanilang mga pagsasanay, ngunit may mga layuning magpadala ng mensahe sa NATO. Ayon kay Dr. Kelly Grieco ng Stimson Center, ang mga multilateral exercises ay kadalasang ginagamit upang ipahayag ang mga pampulitikang signal kaysa sa aktual na training objective. Tama. Dagdag pa ni Dr. Grieco, bahagi ng pagpapadala ng mensahe ng China ang kanilang pagsasagawa ng mga pagsasanay malapit sa mga hangganan. Parang ano yun eh, pagpiplex ng muscle yan eh, diba? No? O sige, sa gantong pecha natin gagawin to para makita nila kung gaano tayo kalakas. Ganun yun eh, na pagkokondena sa mga gustong gawin nila. Ganun yun. Kaya kalokohan talaga na sinasabi nila no, na walang koneksyon ang China sa Russia sa pagsuporta sa laban sa Ukraine. Malaking kalokohan yun. Gaya ng mga anti-terrorism exercises sa Belarus noong mga nakaraang taon. Ayon kay Dr. Alice Ekman ng European Union Institute for Security Studies, karaniwang isinasabay ng mga bansa ang kanilang pagsasanay sa mga mahalagang kaganapan sa ibang bansa. At hindi iba rito ang China na ipinapakita ang kanilang presensya at posisyon sa rehiyon sa pamamagitan ng mga pagsasanay na ito. Noong Abril 2023, nagsagawa ang mga Tsino ng pagsasanay kasama ang Russia sa East China Sea, malapit sa mga isla ng Japan, bago ang isang trilateral na summit ng US, Japan at South Korea upang ipakita ang kanilang pagtutol sa nasabing summit. Ayon kay Dr. Alice Ekman sa AFP. Habang lumalapit sa Russia, nagiging mas hostile ang China sa NATO. Inaakusahan nito ang NATO na nagtatrabaho upang pigilan ang China sa udyok ng Washington dahil nag-aalala ang Beijing tungkol sa lumalawak na papel ng alyansa sa rehiyon ng Asia-Pacific. Sinabi ni Dr. Ekman na ayon sa China, itinuturing nila ang NATO bilang malinaw na kaaway dahil sa mga kasaysayan. Isipin nyo, naaalog talaga sila sa alyansa sa Asia, no? Isipin nyo, alyansa ng Australia, yung Japan, India, yan, lahat naalos sa Asia. Yung mga alyansa, takot na takot tong China, naaalog talaga sila. Pati nga yung Russia naalog din, di ba? Kaya yun. Kaya hindi mo masisisi talaga yung NATO na pag-isipan din talaga itong China. Kasi nga ganun din yung ginagawa nila eh. Diba isipin nyo, naggagawa rin sila ng drill at exercise sa mismong petsa rin ng mga may okasyong ganon na merong summit. Diba? Kaya po ganon talaga at unang-una po hindi talaga katiwa-tiwala rin talaga ang China. Dagdag pa niya na ang mga dahilang ito ay nagiging mas strategic habang ang banta mula sa China ay nagiging bahagi na ng integral na pag-iisip ng organisasyon. Ayon sa report na inilabas ng WION News sa kanilang official website, nito lamang buwan ng Hulyo taong 2024. Sa isang deklarasyon mula sa kanilang summit sa Washington, ipinahayag ng mga lider ng NATO ang kanilang malalim na pag-aalala
sa lumalaking ugnayan ng Russia at China. Ayon sa ulat ng news agency na AFP, sinabi ng NATO na naging mahalaga ang papel ng China bilang taga-suporta ng Russia sa digmaan laban sa Ukraine. Correct. Dahil sa kanilang hindi limitadong pakikipag-ugnayan at malakihang suporta sa depensa ng industriya ng Russia. Tama. Sa kanilang pahayag, nanawagan ng NATO sa China na itigil ang lahat ng suporta kasama ang paglipat ng mga dual-use na materyales tulad ng mga bahagi ng armas at kagamitan na makatutulong sa sektor ng depensa ng Russia sa kanilang pagsisikap sa digmaan. Well, hindi titigil ang China talaga sa pagsuporta dyan sa Russia. Real talk yan. Siyempre makikinabang din sila eh. Lalong-lalo sa ekonomiya. Ganun yun, magbibigayan yan. Siyempre nga naman, pag dumating din ang panahon ng China naman na kailangan ng tulong, tutulungan din sila ng Russia. Utang na loob, yun po yun. At siyempre magkaalyado rin bansa talaga yan. Kaya hindi nila pababayaan ang kapwa bansa nila. Ipinahayag ng mga leader ng NATO na ang ganitong suporta mula sa China ay nakakapagpalakas ng kakayahan ng Russia na magpatuloy sa kanilang agresyon laban sa Ukraine. Binibigyan din nila ang international community ay dapat kumilos upang pigilan ang anumang hakbang na magpapalala pa ng krisis. Ang deklarasyon ay nagpapakita ng malakas na posisyon ng NATO laban sa anumang pakikipagtulungan na nagpapahaba sa digmaan sa Ukraine. Batay sa ulat ng Reuters, ipinahayag din ng NATO ang kanilang pag-aalala hinggil sa expanding space ng China at binanggit ang mabilis na paglago ng kanilang nuclear arsenal na nananawagan sa China na makilahok sa mga pag-uusap para sa strategic risk reduction. Hindi makikipag-usap yung China, mayabang yung bansang yan eh. Ay naman, iba yung niyan, paninindigan talaga ng China. Talagang gusto nila, kami yung pinakamalakas sa mundo. Kami yung pinakamalakas sa Asia. Ganun po yan. Siyempre, hindi makikinig yan kahit kaninong bansa. Kahit sino pang Poncio Pilato yan, walang papakinggan yung China. Ganyan sila. Binilaan din ng mga pinuno ng NATO ang China na hindi ito dapat tumulong sa pinakamalaking digmaan sa Europe nang hindi naapektuhan ng negatibo ang kanilang interes at reputasyon. Sinabi ng NATO na ang pagtulong ng China sa ganitong digmaan ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kanilang mga layunin at reputasyon. Tama. Sinabi ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg sa media na ito ang unang pagkakataon na nagkaisa ang 32 na mga kaalyado ng NATO na tukuyin ang China sa ganitong paraan, at ito isang mahalagang mensahe. Sinabi niya na ang pagpapahayag na ito ay nagpapakita ng matibay na posisyon ng NATO laban sa patakaran at kilos ng China na maaaring magkaroon ng malawakang implikasyon sa global na kapayapaan at seguridad. Sipin niyan, di ba, yung NATO, sa puwersa yan, di ba? 32. Umagri. Sipin nyo, di ba? Na talagang itong China po talaga ay yung nga nagkukos po ng sigalot din po talaga dahil sa pagsuporta dyan sa Russia. Kumbaga hindi nila gera yun eh. Gera ng Europe yun eh. Di ba? Talagang pero alam ng NATO talaga na kumbaga sinusuplayan talaga ng China ang Russia. Di ba? Kumbaga imbis na matigil na nga ang syempre si Putin, mainit si Putin eh. Talagang bomba ng bomba yan sa Ukraine. Di ba? Isipin nyo yun. Siyempre, ginagasolinahan pa talaga o sinusuportahan pa talaga ni Xi Jinping. Kaya hindi po matigil-tigil din talaga ang pag-atake sa Ukraine. Kaya talaga po yung gera hanggang ngayon po talaga ay hindi na po matapos-tapos. Sinabi ng outgoing Secretary General na ang mensahe na ipinadala ng NATO mula sa summit na ito ay napakahusay at malinaw na tinutukoy ang responsibilidad ng China pagdating sa pagtulong sa digmaan ng Russia. Bilang tugon sa deklarasyon ng NATO hinggil sa kanilang ugnayan sa Russia, binabalaan ng China ang alyansa laban sa pagpapalaki ng tinatawag na banta mula sa China. Sa kanilang pahayag sa kanilang website, sinabi ng isang tagapagsalita ng Beijing sa misyon to the European Union na sana'y itigil ng NATO ang pagpapalaki ng tinatawag na banta mula sa China, pag-udyok ng alitan at rivalry, at tutukan ang pagpapalawak ng world peace at stability. Puro sila ganyan, no? Kahit sa atin sinasabi din nila yan, no?
na mag-ano yun yung world peace, yung stability dyan sa West Philippine Sea. Eh samantalang sila yung nagsisimula ng gulo sa West Philippine Sea. Paano pa kaya dyan sa usaping Russia at Ukraine? Di ba puro kabaliktaran po yung sinasabi nila sa ginagawa nila ng China. Kaya po wala po talaga nang nagtitiwala sa China eh. Kasi po puro kabaliktaran talaga yung ginagawa po nila sa sinasabi nila. No, puro fake news, puro peke na ang produkto nila, lahat yan puro peke. Pati pa naman yung paninindigan nila peke, 'di ba? Isipin niyo 'yon, sakim ang gobyernong China talaga. Kaya kahit yung NATO isipin niyo, 'di ba? Pati NATO, pagbabantaan mo yung NATO, nag-iisang bansa ka lang. Sabihin natin malakas kang bansa China. Iba yung kuyog eh. Alam niyo yung kuyog? Pag nakuyog ka, kahit gaano ka kalaki, ay talagang hindi ka mananalo. Ganun yun eh. Ang strategy ng China po ay hindi po umuubra. Imbis na kaibiganin niya yung lahat ng mga bansa para umunlad ng kanilang ekonomiya, ay hindi po eh. Kinakalaban nila lahat ng bansa sa buong mundo. Kaya ang China, lumiliit na po talaga yung kanilang mundo at talaga pong wala na po talaga silang kakampi. Imbis sa pataas po sila, pababa po sila, pabagsak po sila ng pabagsak itong China. Real talk lang po yan. Ang pagtugon ng China ay nagpapakita ng kanilang pagtutol sa mga pahayag ng NATO at ang kanilang pagkabahala sa paglalagay ng responsibilidad sa kanila sa pagtulong sa pangunahing mga digmaan sa mundo. Ayun lang po ating po nagawa ng reaction video sa itong video ni YT Amazing Stories. Nasa description po ang link na kanyang video. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. At syempre huwag nyo sanang kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update kayo kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. I-comment nyo na lang po kung ano sa loobin nyo sa napapanood yung video. Sobra na po ba talaga ang kasakiman o talaga pang ano sa kapangyarihan po talaga? Hayok sa kapangyarihan tong China? I-comment nyo na lang po sa baba para po makita po natin ang inyong mga comment. Like this video and share. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.